kamusta kaya yung mga DD-set na nagrally kahapon habang malakas yung ulan? Okay pa ba kayo? Hindi pa ba kayo nagkakasakit? Kasi mga kababayan, sa totoo lang, ito po mga DD-set na ito, kawawa po talaga. Yung mga nagpo-protesta, nagrarally, nananawagan na labanan daw ang corruption. Pero kung makikita nyo ngayon mga kababayan, talagang hindi nagsisinungaling yung Davao City sa nangyayaring napakatinding corruption doon po sa lugar na yon. Ano po, at dito mga kababayan, mapapag-usapan po natin itong isang DD-set na handa daw pong mag-rally hanggang sa libingan ni PBBM at walang utang na loob daw mga kababayan, etong si Presidente. So ito, i-play po natin kasi mga kababayan, sa totoo lang, problemado na talaga yung mga DD-set ngayon. Bakit? Dahil alam nila sa sarili nila na kaya nila ginagawa yung mga protestang yan kasi alam po nila na mai-impeach po talaga etong si Sara Duterte. Lalo na at nakikita po natin kung gaano kahina etong defense team mga kababayan ni Sara Duterte. So ito, i-play po natin mga kababayan. Marcos, kahit mamatay ka pa, magrarally pa rin kami sa libingan mo. Kasi ikaw lang naman ang pinaka-worst na naging presidente ng Pilipinas. Bakit kamo? Ang pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas ay ginawa mo ng privatization. Nasaan yung ginawang privatization ni Presidente mga kababayan? Yung mga DD-set dyan, magbigay kayo. Diba? At saka take note mga kababayan sinasabi nila nung una mahina daw si PBBM. Ngayon, na tinuturuan ng leksyon ni Presidente, yung mga kaalyado nilang korap nang gagalaiti sila ngayon kay PBBM. Nang dahil sa privatization na yan, taong bayan ang magdurusa. Nag-kidnap ka pa ng Presidente ng Pilipinas at ibinigay sa mga dayuhan. Yan yung isang example ng bobong DD-set. Pinapa-impeach mo si VP Sara na siya lang naman ang dahilan kung bakit ka nasa posisyon ngayon. Wala kang utang na loob sa mga taong tumulong sa'yo. Wala kang utang na loob sa presidente, sa dating presidente na nagpalibig sa tatay mo. Take note mga kababayan yung pagpapalibing po kay former President Ferdinand Marcos Sr., yan po ay pinagbotohan ng Korte Suprema. Nagkataon lang na si Duterte ang presidente ng mga panahon na yon, pero hindi po si Duterte ang nagpalibing kay former President Ferdinand Marcos Sr. Kung hindi mga kababayan, ang Korte Suprema, kasi nga pinagbotohan yan. Kami ng presidente na dumaan, pero si PRRD lang ang bukod tanging nagpalibing sa tatay mo sa libingan ng bayani. Pero wala kang utang na loob, Marcos. At ito pa, kung sino yung nag-iimbestiga sa korupsyon, sa flood control, sila ang unang nakulong. Pero yung inaakusahan, malaya pa rin hanggang ngayon. Grabe ka, Marcos. Ang paglapas tangan mo sa bayan kong Pilipinas, hindi namin ito mapapatawad. Mamanahin ito ng iyong mga anak at ng iyong kaapu-apuhan. Sa ngayon, hindi namin kakalabanin ang iyong gobyerno. Kasi alam namin na pag kinalaban namin ang gobyerno, kakasuhan nyo kami ng inciting to sedition. Pero ito lang tandaan nyo. Tandaan nyo ito lahat. Kamatayan lang ang solusyon sa problemang ito. Nagbanta pa mga kababayan kay PBBM kasi sa totoo lang, hindi na po talaga nila kontrolado ngayon ang sitwasyon mga kababayan, kasi anytime pag lumabas yung mga mabibigat na ebidensya, mai-impeach po talaga si Sara Duterte. Lalo na at nakikita nyo mga kababayan ngayon kung gaano kahina yung defense mga kababayan ni Sara Duterte. Kaya nga kung titingnan nyo, kahit etong si Banat Bay mga kababayan, nahihirapan na kung paano babaluktutin yung katotohanan mga kababayan. So ito ay play natin. Sundan natin agad. Ma-execute ngayon yung statement ni BP na kasi pinapalabas mga kababayan na mahina etong si Kalilong. Mahina na witness etong si Kalilong at nagpagamit daw sa gobyerno ni PBBM. So ngayon ito tuloy natin. nakausap na siya without the participation of the one mentioned, the President, the First Lady, and the Speaker of the House, Your Honor. That's fair. But what I'm saying is that in your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay,
the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer. I'm just trying to follow the logic na pag sinabi kong pakukulong kita, Mr. Witness, pag nagsinungaling ka under oath, Oh. then it's actually not a threat. It's a legal... I'm just telling you the law, di ba? Pero pag sinabi kong pag hindi ka sumunod sa akin, anuin kita. So, that's my last question lang. So, how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind? Because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the I person... have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional? Ah. Hindi nga kahit sabihin nilang conditional threat yan mga kababayan, makikita po natin na still a threat. Pagbabanta pa rin yan. At wala pong mababago doon. Kahit sabihin nilang conditional threat, hypothetical, hyperbole mga kababayan, threat is a threat. At hindi na po mawawala yung ginawa niya. Kaya nga kung mapapansin nyo, di ba hindi naman itinanggi yan ng defense team ni Sara Duterte at pinalalabas nga nila na kaya nag-trantoms etong si Sara ay dahil kay Zuleika Lopez. Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional, which... Based on your affidavit. But your initial... Tapos ang usapan. Oh, pinutol. Pinutol mga kababayan. Kasi may kasunod pa yan eh. Ang sinabi dyan mga kababayan ni Kalilong is absolute threat mga kababayan. Di ba lalo na nung kinocross-examine siya. So ngayon ituloy pa natin. It's conditional. Anak ka ng wedding, oo. Wala talaga, finish na. Wala. Taob. Etong witness na to, kawawa ka talaga. Sabi ko sa'yo, dapat di ka na lang pumayag eh. Dapat nag-resign ka na lang. Oh, hanggang dun lang. Oo, dapat nag-resign ka na lang. Sa totoo lang ha. Kasi, pahiya ka dyan eh. Pahiyang-pahiya ka dyan sa ganyan. Ay, nako. Oh, hanggang dun lang mga kababayan. Ang sinabi ni Banat Bay, finish na, dapat nag-resign ka na lang, hindi ka nagpagamit. Pero hindi niya ipinaliwanag kung bakit dapat finish na. Gaya ng sinasabi nila mga kababayan. Para sa akin, talagang finish na. Bakit? Sinubukang i-cross-examine ng defense team ni Sara Duterte etong si Kalilong pero may nakuha ba? May na-establish ba mga kababayan na hindi nagbanta si Sara Duterte? Wala. Hindi nila napalabas mga kababayan at napatunayan na hindi pagbabanta yung ginawa ni Sara Duterte. Bagkus pa nga mga kababayan, kung makikita ninyo, doon sa opening statement ng isang abogado ni Sara Duterte, maliwanag na pinapalabas doon na kaya nag-trantoms etong si Sara Duterte ay dahil kay Zuleika Lopez. So ibig sabihin, hindi nila itinanggi na nagbanta si Sara Duterte sa buhay ng presidente. Yan din yung mga dahilan mga kababayan kung bakit nanggagalaiti yung mga DD-set at bigla-biglaan na nagpo-protesta. Pero ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan habang isinasagawa nila yung mga protesta nila, hindi naman sila nagtatagumpay. Kasi nga, ang taong bayan ngayon, unti-unti nang nagkakaroon ng kaliwanagan sa kanilang isipan na talagang malaki ang posibilidad na itong si Sara Duterte ay ma-impeach po talaga. Ano po, dahil nakita na natin kung ano yung ginagawa ng defense team ni Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, sino ba paniniwalaan natin? Etong si Banat Bay or etong isang din na luminaries mga kababayan? So eto, pakinggan natin kasi sabi po dito ni Attorney Mel Santamaria, sablay ang defense team ni BP Sara sa cross-examination mga kababayan. Bakit daw? Ito ay play natin. Iginiit ng isang law expert na sablay at walang tinamaang punto ang ginawang cross-examination ng depensa ni Vice President Sara Duterte kay NBI agent John Mark Kalilong. May umarangkadang balita si J.M. Pineda. Oy, Elmer, shoutout Yes, sir. You said that you were trained for 2 weeks?
Kung ang defense team umano ni VP Sara Duterte ang tatanungin, perfect score ang nakuha nila sa pag-cross-examine sa unang witness na si NBI Cybercrime Senior Agent John Mark Calilong. Natumbok daw kasi nila ang misyon sa pagtatanong sa witness pati na rin ang kanilang layunin sa cross-examination. I'd like to, of course, thank full counsel for CJ Narvaza, who we feel did a really good job sa kanyang cross-examination. We had targets for today, and we can confidently say that we were able to achieve those targets. Pero para sa isang legal expert na si Atty. Mel Santamaria, sablay ang target ng depensa na basagin ang mga pinagsasabi ni Calilong. Wala umanong tinamaan na punto ang grupo sa ginawa nilang cross-examination. Dapat ang punto ng cross-examination, basagin ang integrity, authenticity, at saka credibility ng videong yon. Di ba? Dapat yun ang punto ng cross nila. Pero hindi katiting o konti lang ang kanilang pag-challenge doon sa technological and scientific aspect ng video. Maliri nag Di ba mga kababayan? Kaya nga kung makikita ninyo, walang na-establish mga kababayan itong defense team ni Sara Duterte para kontrahin yung video. Parang ang dating pa nga mga kababayan, binigyan lang nila ng daan na mapatunayan na totoo lahat ng sinasabi nitong si Calilong. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kahit naman na balubaluktutin nila yung kwento, kahit sabihin nila na mali ang pinagsasasabi ni Calilong, wala eh. Napanood na ng sambayan ng Pilipino yung video, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, ang maliwanag dito, hindi talaga na-establish ng defense team ni Sara Duterte at hindi nila nabasag yung katotohanan na may video talaga. Etong si Sara mga kababayan, hindi sila nakahanap ng paraan para basagin yung aligasyon na yon kay Sara Duterte mga kababayan. Ano po? So ngayon ituloy pa natin. ginamit mismo ng depensa ang video na pinresenta ng prosekusyon. Isa Eto pa yung isang pagkakamali nila mga kababayan, yung sinasabi ko sa inyo noong nakaraan. Sinasabi nila peke yung video. Pero ang nakakapagtaka kasi dito, ginamit nila ano po yung video na in-execute, in-authenticate ni Calilong mga kababayan at ipinakita nila yung portion na umiiyak-iyak etong si Zuleika Lopez. So ibig sabihin, kaya ginamit yun ng defense team ni Sara Duterte kasi alam nilang legit yung video mga kababayan at talagang alam nila sa sarili nila na nagbanta talaga si Sara. maliri na ginamit mismo ng depensa ang video na pinresenta ng prosekusyon. Ah. Isa daw kasi itong pag-amin na tunay ang video at hindi nila itinatanggi na sinabi ng BC ang mga pagbabanta. Tama. Ang mga linya rin daw ng tanong ay masyado umanong magulo at minsan nagiging tunog argumento pa sa testigo. Even dun sa cross na nagsasalita si Narvasa, may tatanong siya, tapos nag-withdraw siya agad. I withdraw your honor. I withdraw your honor. Sana hindi mo na itinanong. Di ba? Kung withdrawin mo rin pala, sana hindi mo na itananong. Tama. Pampatagal lang. Cross-examination is argumentative. Bawal talaga yon. Gate pa ng abogado, ebidensya pa rin daw ang labanan sa korte at hindi ang mga soundbite na pinapakawala ng mga legal counsel. Sa ganitong sitwasyon, dapat umanong maging mapanuri ang mga senator judges para maging tama ang desisyon. Nauna naman ang sinabi ni Defense Panel spokesperson Atty. Michael Powa na hindi sila nagbibilang ng panalo o talo sa bawat araw ng impeachment trial. Masyado pa daw kasing maaga at nakatuon sila sa kung paano nga ba didepensahan at mapapatunayan na walang batayan ang mga sinasabi at pinupukol sa kanilang kliyente. Di ba bago sasabihin ni Banat Bay mga kababayan, wala, finish na. Dapat hindi ka na lang nagpagamit sa mga yan, dapat nag-resign ka na lang. Kung makikita nyo nga mga kababayan, para sa akin ewan ko lang sa inyo. Pero in my personal opinion, talagang kinain ng buong-buo ni Calilong yung defense team ni Sara Duterte, si Atty. Narvasa. Kasi biruin nyo mismong si Atty. Narvasa na ang nalilito sa sarili niyang tanong. Kaya nga kung titingnan nyo, minsan yung witness pa nagtatama dun sa abogado. Di nyo ba napansin mga kababayan, minsan si Calilong pa ang nagtatama sa tanong ni Atty. Narvasa kasi nga mga kababayan, mismong si Atty. Narvasa nalilito sa sarili po niyang tanong. Tapos sasabihin ni Banat Bay,
Wala na, finish na. Hindi naman niya ipinaliwanag kung bakit finish na. Di po ba mga kababayan? Ito, tuloy pa natin. Dito pa ulit kay Attorney Mel Santamaria. Kasi sabi po dito, prosecution na naeg sa unang 3 araw. Ayon po kay Attorney Mel Santamaria, bahagi ang kanyang assessment sa trial mga kababayan. So ito, i-play po natin. Unang linggo pa lang, naging mainit na ang debate sa impeachment trial ni VP Sara. Pero sino kaya ang nanaig sa pagitan ng prosekusyon at depensa? Judge Villar Mark. Week 1 goes to the prosecution. Ito ang assessment ni former FEU Institute of Law Dean Attorney Mel Santamaria sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara. Anya, Sabi nung isang bobong nagtatanong, BBM vlogger ka, magkano bayad sa iyo ni BBM? Hindi mo ba alam na yung karamihan doon sa mga DDS vlogger na nagtatanggol kay Sara ngayon, kasamahan ko yung karamihan doon? So kung bayaran ako, bayaran din pala yung mga yon. sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, opening statement pa lang ni Congresswoman Jerve Luistro nag-resonate na sa publiko. Tama. Yung mga salita niya, sana man kayo nakakita ng Vice Presidente na may kaibigan na assassin. Dito lang, sabi niya. So yung mga statement niya talagang grassroots level, naiintindihan ng mga tao. Hindi niya sinabing parang debate to. This is a profound concern for the Philippines. Pero pinuri rin ni Santamaria ang lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison. Yung kabila, magaling rin siya. Si Attorney Sison, magaling ang jurisprudence niya, magaling ang kanyang mga research, kaya lang para siyang profesora. Para siya Why do you say that? Sasabihin niya, the shifting of the burden of evidence. Kung ikaw Lies nanonood, with the prosecution. okay, ano yun? Luistro was exploiting the political aspect of the opening statement. Si ano naman, Attorney Sison, the lecture type procedure. Stoic siya. Para rin kay Santamaria, naisahan ng prosekusyon ang depensa sa unang itinalakay na impeachment article. Kaugnay ito sa umano'y pagbabanta ni Duterte sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez sa isang virtual press conference. Because if you are to present a digital device, then you must attack that digital device. You must destroy its integrity. You must say that that is contaminated. Pero ano nangyari? Nag-away sila nung July 7. Nung sabi, ang papalabas lang namin, sabi ni attorney for the prosecution, yung snippet. Tapos sabi ni Narbasa, bakit hindi natin palabas? Lahat in 2 hours and plus. Nagkaroon ng debate dyan. Pero sabi ni Senate presiding officer, no, the prosecution can just show the snippet. Now, if you want to show the rest, then it's up to you. And so the next day, pinalabas nga nila. So the question is, may issue pa ba ang authenticity, integrity nung USB na iyon? Para naman kay Santamaria, gamble ang plano ng prosecution na gawing witness si OVP Chief of Staff Yusek Zulaika Lopez. Matatanda ang isinagawa ng bise ang kontrobersyal niyang press con matapos idetene si Lopez ng kamera dahil na-cite siya in contempt. They must calculate, they must calibrate kasi maaring it may go down, it may be a disadvantage for them, and it may be an advantage for them. Kung hindi cooperative, sasabihin niya, takot na takot, kaya alam ko po, inong pakay lang ni VP Sara. I mean, she could say anything. Hindi siya pipigilan. Kasi mga kababayan, ito para sa akin kung titingnan nyo, maliwanag naman na talagang ang ginamit ng defense team ni Sara Duterte na video ay yung video po na ipinipresenta ng prosecution. Kaya nga kung titingnan po natin mga kababayan, mismo sa ginawang yon ng defense team ni Sara Duterte, inamin na po nila na talagang legit yung video kaya ginamit nila mga kababayan. And then ang ipinakita nila yung portion na umiiyak-iyak etong si Zulaika Lopez. At sa pagkakataong yon, naidamay din nila mga kababayan sa isyong ito etong si Zulaika Lopez. Kaya nga kung makikita ninyo, ipinasabi na rin ng prosecution mga kababayan etong si Zulaika Lopez at gusto po nilang gawing witness doon sa ginawang pagbabanta ni Sara Duterte. Kasi nga ang gustong palabasin ng defense team kaya nag-trantoms etong si Sara ay dahil nga dito
kay Zulaika Lopez. So ngayon, mga kababayan, doon naman po sa isang issue ng sinasabing Oplan Romanov kay Sara Duterte na itinanong ni Princess Maui na provoking question kaya nakapagbanta si Sara Duterte. Maliwanag mga kababayan na ang una po talagang nagbanta ng Romanov ay etong si Basti Duterte. Eto, pakita ko sa inyo. Ito yung video. Parang ang nangyari nga dito mga kababayan, binaligtad nila yung ang mga Duterte nagbanta pero ang gusto nilang palabasin, si PBBM ang nagbanta sa pamilyang Duterte. Simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Ayan mga kababayan. Si Basti Duterte talaga ang unang nagbanta nung about sa issue ng Romanov. Ang ginawa lang talaga mga kababayan ni Princess Maui, binaligtad niya. Tapos itinanong niya ng pa-provoking question dito po kay Sara Duterte kaya siya nakapagbanta. So ngayon mga kababayan, eto, pakinggan natin ang reaction dyan ni Professor Antonio Contreras mga kababayan. Kasi sabi po dito, Defense most probe, Oplan Romanov claim. Bakit daw mga kababayan? Eto, play natin. From my perspective, ang intindi ko po sa nangyayari during that trial is that the defense strategy is to justify the threat, no? The conditional threat, that there is a systematic oppression from the camp of the administration. And having said that, alam nyo, Coco, kay Sara Duterte, kakabakabahan na ako Kasi yung karamihan sa mga nakikita nating abogado, especially yung mga luminaries, mga kababayan, talagang sinasabi nila na mahina yung defense. Yung defense team ni Sara Duterte. Sa unang linggo ng impeachment trial, mahina mga kababayan yung naging performance ng defense team ni Sara Duterte. Alam nyo, kung ako kay Sara, kakabakabahan na ako. Kasi pag nagpatuloy ito hanggang sa huli, malaki ang possible mga kababayan na ma-impeach po talaga siya. Context, alam po natin na nagkaroon po ng ganung video because there was a question about Oplan Romanov. Diba? So, doon nag-start yung rant ni VP Sara, alleged threat niya. So, my question here, sa tingin niyo po ba, Prof, kailangan din i-prove ng defense ngayon on their side na meron talagang Oplan Romanov kaya nagkaroon? Kasi sabi nila conditional threat. Well, first of all, a threat is a threat. And the last time I checked, I may not be a lawyer, but I know how to read laws. Ito, Alan Peter Cayetano, makinig ka. Ano yung sabi dito mga kababayan, kahit sabihin pa nilang conditional threat, maliwanag naman yung sinasabi dito ni Prof. Antonio Contreras. Last time I checked, I may not be a lawyer, but I know how to read laws. It's basically, last time I checked, there is no such thing as conditional threat in the revised penal code. Number two, the Oplan Romanov thing, right now it is correct. It is the burden is in the defense to show that it does exist because they're using it as a justification. First of all, there is no justification for a threat. You could not, if you issue a threat, it's still a threat. Now, a more important thing that many people may not know, yung Oplan Romanov, the very first person who mentioned the Romanov was actually the side of the defense, particularly Mayor Baste. In a rally in Davao. Ito yon mga kababayan. Ito yon. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. Ayan mga kababayan. Sa kanila talaga unang nagsimula yan. Binaligtad lang talaga ni Princess Maui.
I think that's a rally where he even warned the president of trying to remember what happened to the Romanovs and to Mussolini and his wife. Tama. So you have to understand it that the idea of a Romanov word did not even emanated from them, from the brother of the vice president in a maisog rally. So I think that should be pointed out. I don't know whether the prosecution will point that out, because I heard defense prosecution lawyer Virgil Ligutan already refer to it, that there are things about Mussolini, because I saw that, I heard that, and I said, yeah, I was even telling myself it was their camp who really came up with the Romanov plot. And if you're going to be very consistent about the Romanov thing, the Romanov, parang even if it does exist, granted, still you issued a threat. And that threat is the one that makes you unfit. Tsaka take note mga kababayan, maraming beses nilang pinagbanta ng buhay ng presidente. Hindi lang naman kasi mga kababayan yung unang beses na nagbanta itong mga Duterte sa buhay ni PBBM eh. Napakaraming beses na mga kababayan. Itong sinabaste, sinapulong mga kababayan, si Sara Duterte, maging yung mga taga-suporta nila, maraming beses nilang pinagbantaan ang buhay ng presidente. Talagang gusto nilang itumba mga kababayan ang presidente. So ngayon, kung titingnan nyo, dapat pinagbabasihan din ng defense team ni Sara Duterte yung tibay ng tanong ni Princess Maui mga kababayan, kasi sa totoo lang, eto doon sa mga DD-shit, dapat talaga ang kinagagalitan nyo dyan ay si Princess Maui, kasi nga hindi siya sigurado sa tanong niya kay Sara Duterte, pero itinanong niya pa rin. Does, can I just have a follow? Does make it also na parang, kumbaga kasi ito tinanong ko to kay Attorney Sal Panelo, and he insisted that I have a wrong premise on my question. Saying na, sige, threat because you were oppressed, di ba? Kaya ka nag-threat. Pero could this also be parang pwede nating sabihin na an ordinary person who feels that he is being threatened by the government, diba, ay magbigay din ng ng banta because ganun yung nangyari sa kanya. Your thoughts on that? Well, an ordinary person is, in fact, we have lesser expectations than an ordinary person. Of course, everyone is equal under the eyes of the law. But as an elected official, you have been voted by 32 million, di ba? Yun ang sinabi ni Sheila Season in her opening. And therefore, as an official that is elected, your expectations are even higher. The rubric that must be applied to you should even be higher because public office is a public trust. So I don't know. Kaya hindi talaga pwedeng baliwalain yung ginawa niyang pagbabanta mga kababayan, kahit sabihin pa yung hyperbole, hypothetical, ano pa ba? Conditional threat, mananatiling threat pa rin po yan. Threat is a threat mga kababayan. Whether Sal Panelo know that or not, but the point is, because you're an elected official, you should be more restrained. They're saying that they were not inciting to sedition, right? They said that. Tsaka hindi po kasi hindi kasi bastang tao si Sara Duterte. Pangalawang pangulo po siya ng Republika ng Pilipinas, may mga taga-suporta siya, at kung ano yung sasabihin niya mga kababayan ay maaaring sundin ng kanyang mga taga-suporta. At lalo na, at kapag kami nangyari sa buhay ng presidente, alam naman natin na talagang malaki ang magiging pakinabang ni Sara Duterte dahil po siya ang sinasabi ng saligang batas napapalit sa presidente mga kababayan, dahil siya ay pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya hindi po talaga dapat baliwalain yung ginawa niyang pagbabanta. That they're just amplifying the emotions of the people. But when granted that a big sector of the people are already clamoring for the head of the president, that itself is an act that is already, people already rebelling, di ba? Pag ganun, kung majority, granted, as a political scientist, if it were to, that the people are already saying that, we want to the head of the president cut off or whatever. Sara Duterte just amplified it, that is their defense, that she was just reflecting. But she is the vice president. One of her duty when she swore an oath is to prevent the collapse of government, to defend it. The republic, she's part of that republic, she's part of of the state. So therefore, in this case, she's part of government. Well, she even
I'm amplified and just reflected. Ito nga yung problema sa defense, gumagamit sila ng mga cute words. They thought they're defending the vice president. They're even hanging her dry. Because that means that indeed, sinakyan ng vice president ang rebellious sentiment ng tao. Tama. That itself is one of the germane to inciting to sedition. Oh, yan yung isang patunay na hindi rin nag-iisip ng tama etong si Sara Duterte, mga kababayan. Kasi madali siyang nauuto ng kanyang mga taga-suporta eh. Biruin nyo mga kababayan na yung sentiment ni Maui sinakyan niya mga kababayan. Di po ba? Kaya nga ending, napahamak siya. Kasi biruin nyo mga kababayan yung paraan ng pagtatanong ni Princess Maui hindi siya sigurado. Sabi niya nga, narinig niya lang. Chismis, ika nga mga kababayan. Pero yung chismis na yon, sinakyan ni Sara Duterte, kaya siya napahamak. Kaya para sa akin mga kababayan kahit pag gumawa sila ng kwento dyan, palabasin nila na conditional threat yun at hindi talaga pagbabanta, consider pa rin yun, threat is a threat mga kababayan. At hindi lang basta simpleng tao yung nagbanta, pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya ngayon mga kababayan, kung ako kay Sara Duterte, dapat habang maaga pa lang kabakabahan na siya kasi yung defense team niya mga kababayan, unang linggo pa lang ng impeachment trial, talagang nakitaan na ng pagiging mahina mga kababayan. Ano po? So kayo, kung kayong tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan mga kababayan.